lumabas yung flood control project list ni Presidente, dapat warning siya lang. Dito sa Balagtas, Bulacan makikita ang pinakamahal na proyekto sa buong probinsya. Yung sa mga nagko-cover ng flood control project sa mga inspections, sa tawag namin doon ghost hunting kasi nga ghost project. Parang treasure hunting. Tayo sa Barangay Tagumpay sa Oriental, Mindoro dahil isa ito doon sa mga maanumalya na flood control project. Ang trabaho namin, tutukan siya. Hindi basta sinawalat. Kailangan isarado natin to. Nagnanakaw ka, ibig sabihin, may kinukuhaan ka. Remember, may kinukuha ka sa iyong kapwa. Nasa ng pera ng tao. That is the goal of our reporting. Tiniban nyo na yung tayo sa kanya. Laging baha eh. Mas lalo pong mataas, makakamatay na. Ang alin? Hindi yung baha naman. Puro magnanakaw. Anong itsura ng pagnanakaw? Nawawala mga proyekto, mga substandard na proyekto. Ito yung muka ng korupsyon. Nung nilabas ni Presidente yung flood control list niya, flood control project list, isa doon sa mga na-highlight doon yung Bulacan. Siya yung may pinakamaraming at pinakamahal in total na mga flood control projects. Nandito tayo ngayon sa lokasyon na to at ang sabi sa atin ng DPWH, ito yung project, no? May ilang bahagi na kinukumpuni at tinatambakan ng bato. Ang dike pinapalamanan. Sa tawag namin doon ghost hunting kasi nga ghost project. Parang treasure hunting. Doon na namin nakita yung isang flood control project for Balagtas. Ito yung dapat would cure yung flooding sa 3 kakalapit na bayan. So, but we found out, ang dineclare yun na finished, pero nung dumating kami doon ay sira at ginagawa. Flood control dito, bago. Baka dyan meron. Dito wala. Ito sir, kaya ano ba ito? May isla ba kayo dyan? O isla binangan. Sa Baliwag naman, bukid talaga siya. Yun yung mga question, no? Dapat ba dito nakalagay yung flood control project? Tayo sa Barangay Tagumpay sa Oriental, Mindoro dahil isa ito dun sa mga maanumalya na flood control project. So, ang kabuuan na halaga nito ay 2.6 billion na pinaghati-hatian ng 3 kontraktor. Doon naman sa Mindoro, ang sabi sa amin nung una, isa lang yung ghost project. Pagdating ni Secretary doon, Secretary Dizon, 3 yung nasa GAA, pero wala siyang makita kahit isa. Madaling puntahan, mahirap hanapin kasi may coordinates. Pag gusto nyong, halimbawa, try nyo to sa inyong probinsya, may coordinates kasi yan. May search tool, search bar, province. Lalabas doon sa baba nun, title, amount, tapos may coordinates. Para makita mo yon, kopyahin mo yung linya na yon, punta ka sa Google Maps, i-run mo yon, ibibigay nun sa'yo yung location ng project. Nangyayari pag nagkakaroon ng inspeksyon ng mga flood control projects. So ito, ilog yan. Okay? Ang problema, putol naman sa dulo, tsaka sa kabila. Hindi rin daw magamit. Kahit may level of expectation, hindi pa rin maiwasan na pag nasa ground ka na, medyo magugulat ka. Iba kasi pag nakita mo as opposed to just maybe look at pictures or base it on reports. Pag nandun ka talaga, that's corruption to your face. Yeah, may mukha na talaga ng what is going on. Dito tayo ngayon sa Ombudsman kung saan hinihintay natin yung pagpa-file ng DPWH at ng COA, Commission on Audit, ng mga reklamo. So far, ang sabi sa atin ngayon, laban sa 3 na mga contractors. Ito yung muka ng korupsyon, di ba? Pag sinabi natin ninanakawan tayo, yung tao ng pera, ito siya. Anong itsura ng pagnanakaw? Nawawala mga proyekto, mga substandard na proyekto. So, yung amount na lang talaga, yung sheer amount. And then yung litrato na lumabas sa Congress, bulto-bulto ng pera. Kasi dito, kita na natin yung pitaka kung paano ginagalaw yung pera. For the longest time, ganyan yung, well, at least the allegation, yan yung nangyayari. Kanino binigay ang perang yan? Kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan.
Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Sa office po namin, normal po yan. Ang trabaho namin ay tutukan siya. Kailangan ma-push mo yung story, no, towards its logical and just conclusion. You have to ask, oh, what's next? Ano ang naging mali? Ano ang dapat puntahan nito? Saan tayo, anong outcome ng lahat ng ito? Hindi basta sinuwalat, nagnanakaw ka, ibig sabihin, may kinukuhaan ka. So, kailangan, bottom line, nasa ng pera ng tao. That is the goal of our reporting. Ang nakikita nyo, flood control. But this is one example ng hindi wastong paggamit ng pera. Jessica, 101 billion pesos na pork barrel funds. Yan yung sinilip ng Commission on Audit. Yan Cover ko na kasi yung pork barrel scam, yung 2013, 2012. So that's like, what, 10 years ago? Dati, pork barrel, yung mga Countrywide Development Fund. Naging pork barrel, PDAF, Priority Development Assistance Fund. Lumipat ngayon sila sa flood control. Para lang to compare, yung PDAF, yung pork barrel scam, I think ang pinakamatasan, hindi pa palo ng 300 million, mga 265, 150 million. Ito, billions. Ang allegedly ay pinagati-hatian at kinukuha. Umulit na naman. So, corruption story na naman. Dapat sanay na kami na mag-cover nito, 'di ba? Magugulat ka pa rin talaga sa level ng nakikita natin. Ang tanong, matatapos pa ba yung ganyan na nangyayari sa atin? Pera natin yun, 'di ba? Para kasi may konsepto na nakadistansya, yung pag-budget ng government, it's this concept of government. Sino ba yung government? Tao, 'di ba? So kailangan malaman nila kung ano yung ginagawa sa kanilang pera. Yung pagtutok at pagsubaybay, yun yung trabaho namin as journalist. At ipakita yung consequence ng corruption sa pamamagitan ng mga stories ng mga tao na affected. Tao na sana hindi binaha. Di ba? Tao na magsasaka na hindi dapat na nabuhay yung kanyang palayan. Hindi dapat tayo nagiging kampante na ganyan talaga sa Pilipinas. Hindi.